Number one po dyan, most common po, let's say for example, sa umaga. Sa umaga po, di ba po? Ang langis po nasa ibaba. Pagka ni-start po natin ng makina, wala pong lubricating oil sa mga metal parts natin sa taas. Pwede po yung mag-cause na agad ng wear and tear. Hindi naman siya agad-agad na makaka-affect sa sasakyan, pero in the long run. Usually yung mga nagmamadali, hindi na wina-warm up, pagka-start, takbo agad. Isa po yan sa mga extreme condition na nararanasan ng ating makina. Good morning po mga boss. Nandito po tayo sa Hi-Pro Auto Car Care Service po dito po sa Bataan, Santiago City. So ngayon po, magpa-product demonstration po tayo. Meron po tayo ditong engine oil additive, F2R engine treatment. Ngayon po, i-demo na kung ano yung kagandahan nito, kung ano yung may tutulong niya sa ating makina. So stay tuned po mga boss. Meron po tayo dito friction machine. Sa mga nakakalam po, especially sa atin, alam niyo na po siguro ito sir. Friction machine, dito po tinetest yung lubricating capability ng isang engine oil. Dito po kasi sir, meron tayong rotating bearing. Ito kasi yung parang simulation ng engine sa loob, yung mga metal parts ng ating mga makina. Kasi sa loob po ng engine, usually marami pong nagkikiskisin na mga bakal po. Meron po tayo dito stud bearing po. Pagka kinabit ko po ito dito, yan po, pagka kinabit ko po yun dito, magkoconnect po siya or magkoconnect po yung dalawang metal. And then pagka in-start ko po ito, magkikreate po siya ng friction. Papansin nyo po, pagka in-start ko, iikot po yan. So pagka nilagay ko po ito, magkikreate po siya ng friction. So basically, pagka ang engine po, walang lubricating or engine oil po, mag-stack up po yung makina or hindi po siya mag-perform ng maiipit po siya, mag-create ng friction, papakat po yung makina. So basically, ganito po yung mangyayari. So lalagyan po natin ng metal plate. Ito po is nasa 500 grams ang isa po. So pansinin nyo sir, pagka walang lubricating oil po yung ating makina, hindi po siya mag-perform ng mabuti. Kaya po, meron tayong mga engine oil or mga synthetic oil na ginagamit po sa ating makina. So, maglalagay po tayo ng synthetic oil. So, nakasil po yan. Hindi ko na lang po papakita yung brand. Ito po yung magsisilbi nating oil pan po. Ngayon po, iti-treat po natin yung metal para matulungan niya yung makina or yung ating mga bearing na mabawasan yung friction or yung kiskisan ng bakal po. Start po natin. Treat po muna natin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So start po tayo. So, na-improve po. Pansinin nyo sir, kanina, 3 plate lang po. Pero since naglagay tayo ng lubricating oil or ng engine oil po, synthetic oil po nilagyan natin, nag-improve po siya sa 4 plate. Meaning to say po, may malaking tulong po yung mga synthetic oil na ginagamit natin para mas ma-improve or mas mag-perform yung ating mga makina. Pero, minsan kasi napapansin natin sir, kahit regular naman na nag-change oil, synthetic oil yung mga ginagamit or mga regular semi-synthetic or kung ano mang klaseng oil yan, minsan, habang tumatagal yung sasakyan, humihina pa rin yung hatak niya or tumatakaw pa rin sa gas. Minsan, hindi maiwasan, umuusok pa din po. Kasi po, meron kasi tayo tinatawag na extreme condition na nangyayari sa ating sasakyan or na nararanasan ng ating makina. Number one po dyan, most common po, let's say for example, sa umaga. Sa umaga po, di ba po, ang langis po nasa ibaba. Pagka ni-start po natin ng makina, wala pong lubricating oil sa mga metal parts natin sa taas. Pwede po yung mag-cause na agad ng wear and tear. Hindi naman siya agad-agad na makaka-affect sa sasakyan, pero in the long run. Usually yung mga nagmamadali, hindi na wina-warm up, pagka-start, takbo agad. Isa po yan sa mga extreme condition na nararanasan ng ating makina. So doon po papasok yung ating F2R engine treatment para po i-enhance po yung ating mga ginagamit na engine oil. Yung synthetic oil, maganda na po yan, mas pagandahin pa po natin. So ngayon po, maglalagay po tayo ng F2R po. Generous amount po, lagyan natin. And then, i-trip din po natin yung metal. Same po nung kanina. 10 seconds po ulit. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
1. So start po tayo. First plate. Second plate. Third plate. Nag-stop po tayo kanina 5 plate po, no? Ay, 4 plate po. So, meaning kasi dapat po, pagka 4 plate po, mag-stop na rin po dapat yan. Yan, pansinin nyo, sir. Dito pa lang po na-improve na yung lubricating oil niya. Kasi from second plate or third plate kanina na walang oil, nung may oil na, naging fourth plate. Ngayon naman po, fourth plate hindi pa po nag-stop. Fifth plate po. Ayan, pansinin nyo, na-enhance na po talaga yung ating engine oil na ginagamit. Kasi ang isang piece po na ito nasa kalahating kilo po. Mabigat po to. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 plate. So equivalent ng 3 kilos. 7, 8, 4 kilos, 9. Kaya kung mapapansin nyo, sir, yan o, habang bumibigat, nagkakaroon siya ng squeaking sound. Meaning to say, yung pressure dito, sir, mas dumidiin, kumbaga, mas madiin siya eh. Kumbaga, mas nagkakaskasan yung bakal. Pero, with the help of oil enhancer po, nilalabanan niya po. Kasi sobrang bigat na po nito, sir eh. 10, equivalent of 5 kilos na po yan. 10, 11. Yan, nilalabanan niya. 11, 12. 13. 14. Ito po, equivalent na to ng 7 kilos po. Ito po, nilalabanan niya po. Kasi pabigat po ng pabigat. Patindi po ng patindi yung pressure po dito. Yung friction po dito, patindi po ng patindi. Ilan na to? 16, 15, 16. And 17. Dagdag na rin pa natin to, yung kanina. Tingnan na to. Nilalabanan niya pa rin po kasi sobrang bigat po talaga yan. Kasi kung mapapansin niyo, sir, may lever pa po siya eh. Kumbaga parang ito yung magsisilbing multiplier pa po kasi yung point to point or end to end ng bakal sobrang plate po. So yun po yung kagandahan ng ating F2R po. Kumbaga maganda na po yung ginagamit nating oil, wala na po kami masasabi dyan. Pero kung kaya po natin siyang enhance, pwede naman po. With the help of one button lang po, pwede na po yan. Pwede na po makatulong sa ating mga makina po. So yun po yung isa sa mga extreme condition. Yung for example nga po, sa umaga, yung langis na sa ibaba. So isa-simulate din natin. Let's say for example, umaga, walang oil po, di ba? Wala siyang lubricating oil. I-test po natin kasi sa umaga walang, yung langis na sa baba, yung metal parts, wala masyadong oil na nakakapit. So i-test po natin kung mapoprotektahan niya pa rin po without yung lubricating oil or yung engine oil natin. So start po natin ulit. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17. So, kaya niya pa rin pong protektahan yung ating mga makina. Especially po, for example, naubusan ng langis, nasa alanganing oras or alanganing lugar po. Diba, typically, or basically, ano natin, hindi natin papatakbuhin kasi masisira yung makina. Pero, case to case po eh. Pwede nyo pa rin po siyang itakbo as long as hindi naman ganun kalayo para lang maipunta nyo siya sa pinakamalapit na service shop. Kaysa naman po yung mag-aantay tayo ng rescue sa mga alanganing or case to case po. Pwede nyo pong maprotektahan pa rin yung makina na patakbuhin siya ng walang engine oil. Pero hindi po namin yung tinotolerate. Kumbaga, case to case lang po.
Let's say naman po, isa pong example pa ng extreme condition na nararanasan ng makina yung baha. Di ba po, minsan pagka sumulong sa baha, hindi maiwasan. O kaya pag naipit sa baha, makahigop ng tubig o kaya naman moisture. Di ba, common yan, yung mga moisture. So, i-contaminate po natin yung oil ng tubig po. So, titignan po natin kung kayang ma-deteriorate ng tubig or yung ma-degrade yung ng tubig yung nakakabit po or yung nakadikit sa ating mga metal na enhancer po, yung F2R. So, ano po natin? Yan. I-contaminate po natin ng tubig. Start po natin. Contaminate po natin ng tubig. So, start po natin ulit. Try po natin ulit. First plate. Second plate. Third. Fourth. Fifth. Sixth. So ito po, 6th plate, 3 kilos. 8th plate, 4 kilos. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. And last plate po, 17. And subukan po natin ito dagdag. Kung hinihinto. Ayan po. Kaya niya pa rin po protektahan. Kumbaga, sabihin man natin na nabaha yung sa isang sasakyan, may mga parts pa din dun na masusurvive niya. Kumbaga, mas less yung mga kailangang palitan. Gano'n. Siyempre, meron pa rin damage yan kapag baha yung ating mga sasakyan. So isa lang po yun sa mga extreme condition. Isa pa pong extreme condition na nararanasan ng makina, yung heavy loads, yung sa mga dump trucks, ayun po, mga high RPM palagi, mga kumakarera. Nakakatulong po yan para mabawasan yung friction, kasi yung friction po yun yung nag-create ng heat. Pagka mataas po yung heat, pwedeng mabilis masira yung quality ng isang oil. Especially sa mga taxi driver or yung araw-araw na bumabiyayang matinding traffic, tapos matinding init, tapos naka-full air condition. Siguro wala pang 5,000 kilometers, yung quality ng oil maitim na, mabilis mag-degrade. So yun po yung kagandahan ng ating F2R. Kumbaga, ine-enhance niya po. Maganda na po yung mga ginagawa nating oil. Kasi ako din po, gumagamit din po ako synthetic oil. Pero mas maganda po kung ma-enhance pa po natin siya. Kasi hindi naman po natin maiwasan yung mga extreme condition na pwedeng maranasan ng ating mga makina. Sa mga gusto pong sumubok, available po yung ating product dito po sa Takay Pro Auto Parts and Car Care Inc. dito po sa Batal, Santiago City. So pwede po kayong mag-visit dito, magpa-change oil kayo, sabayan nyo na rin po ng F2R. Maganda po ang service po nila dito. Sa mga gusto pong mag-try, let's say po nasa malayong lugar po kayo, Manila, Visayas or Mindanao, message po kayo sa aming Facebook page. Maraming salamat po mga boss. Sana po tagiligin po ninyo yung F2R. Meron pala tayong isang user ng F2R dito sa service shop. Sakto na taon na nag-demo kami, merong nagpapa-change oil. User na po siya ng F2R. Sir, pa-share naman po na yung experience user sa paggamit ng F2R sa mga trucks, mga sasakyan ninyo. Nung una, hindi ako naniniwala, pero tatry ko. Dito sa pick-up ko, dati hindi ako gumagamit. Kung ginamitan ko na ng F2R, mas gumanda yung hatak, umino yung andar, tsaka medyo sa consumption, medyo may talagang may pagbabago. Mga truck nyo sir, di ba po may mga pang-business kayo na sasakyan? Yung sa truck ko naman, yung hindi ko kinakargahan, iba yung andar. Pero nung kinargahan namin ganito, ng F2R, mas umino siya. Tapos tinanong ko yung mga driver ko kung paano yung ano niya, nawawala pa talaga yung puso. Nawawala daw pag kahit na ako nandyan sa mga bundok. Yun sa performance po ng sasakyan. Mas gumanda yung hatak. So yun mga sir, mga boss, ayun po, legit po ang ating F2R. Legit po. Sobrang dami na po ng user niyan. Sa mga truck po, pag gagamit tayo, ilang liter sir ang percentage sa truck? Kinarga ko sa trailer ko, 3 liters po, opo. May recommend po sa mga truck, at least 1 liter. Pagka medyo maraming engine oil capacity, 2 liters. Pagka talagang heavy load, pwede po up to 3 liters, pwede po yun. Depende po sa dami ng engine oil capacity. Pwede po kayong mag-refer sa liter po ng ating product. So sir, maraming salamat po. Okay, bali, thank you po sa
pagtangkilik sa F2, sir. Maraming salamat po. F2R is the best talaga. Talagang ano, guaranteed.